tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin din po natin ang biyayang ito at ito nawa ay maging resulta rin ng ating mga pananalangin. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyo ko ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW. Lalo na ang mga nagkakaproblema sa ibang bansa ngayon. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang kapayapaan sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipinagpapaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang, ipinagpatipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala ako, kung baka malayo na sa inyong isipan, ang mailayo kayo, sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus, kaysa ipinangangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling sa mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakikilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko nung ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako napibagyat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia.
Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinanabikan ng lahat ng lingkod. Poon ang gawa mong ganap, maasahan at tapat. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti, mababaging lubha. Poon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi di magwawakas, pagkat ang saligay totoo, matapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Binupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang maliwanag na sinabi ng Panginoon na bago pa man tayo humiling, alam na ng Diyos ang mga kailangan natin. Now, kung gayon, at gayon naman talaga, bakit pa tayo mananalangin? Hindi kaya ang pananalangin ay maging pagkakasaya na lang ng oras natin? Walang basic na sagot po dyan ay nasa Ebanghelyo ring napakinggan sapagkat dito ay inuutusan tayo ng Panginoon na manalangin. At yun ay sinabi niya just immediately after telling us na alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa man tayo humiling. And then, He immediately told us, ganito kayo mananalangin. Hindi pwedeng nakalimutan Talagang sinasabi ng Diyos na tayo ay manalangin pa rin. Isa pa, kung babasahin po natin ang 1 Thessalonians 5:17, sapagkat doon ay maliwanag na sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo, manalangin kayong lagi.
Magpasalamat kayong lagi sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Take note, lagi. So, it means praying a lot. At ito raw ang kalooban ng Diyos para sa atin. Primarily because prayer is ultimately for us and not for God. Kaya nga tama na hindi kailangan ng Diyos ang ating panalangin dahil alam na niya ang mga pangailangan natin. Pero katulad ng mga utos ng Diyos ay binibigay sa atin. Huwag tayong magnanakaw, huwag tayong mangangalunya, mahalin natin siya ng buong puso, mahalin natin ang ating kapwa. Lahat ng mga utos ng Diyos, hindi naman para sa Kanya, kundi para sa atin na. So ganun din, ang utos sa pananalangin. In fact, kahit hindi magpuri sa Diyos, hindi magdasal, ang lahat ng mga tao sa buong mundo, walang mababawas kahit katiting sa pagka-Diyos ng Diyos. Pero malaki ang mababawas. Marami ang mawawala sa atin bilang mga anak ng Diyos. Because prayer primarily connects us with God, our Father, and deepens our relationship with Him. Isipin nga po ninyo, pinatawag ng Panginoon ang Diyos Ama bilang Ama natin. Wala namang sino mang nakagawa noon. Kahit sa pagkasabi lang, walang nakapagsabi noon. Hanggang sa pagkakataong ito na binigay na nga po ng Panginoon. Sapagkat sino nga ba naman ang may lakas ng loob na magsabi noon? Ibang-ibang Diyos sa atin. Kay layo ng pagitan. Langit, lupa, bukod pa sa siya'y sobrang banal. At tayo na may sobrang mga makasalanan. Isa pa, hindi naman talaga tayo tunay na mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesus lang ang tunay na anak ng Diyos. But Jesus here willingly shared such precious connection to God with us. And then told us to call God our Father so that we can become closer with Him. Kamakailan po ay nag-outing kami ng staff, mga staff dito, members ng staff dito. Kasama po namin si, baka nakikinig, si Bebe. Si Bebe po yung makikita po ninyong babae na tagapag-alaga ng mga halaman natin dyan. Sa labas yung hikaw na maningning at lipstick madalas. Minsan, naka-make up. So itong kwento, outing namin, naliligo din sila sa swimming pool. Lumapit ako. May nagulat ako, tawagin akong Dade. Dade! Hindi naman niya ako sinawag na ganun kahit minsan. At tawagin akong Dade. Pero hinayaan ko lang to the delight of everyone. And besides, parang napansin ko na sa pagtawag niya sa aking Dade, ay medyo naging komportable. Nasabi niya yung mga hindi yan normal na masasabi. Daddy, mag-swimming na rin po kayo. Daddy, bili kang Red Horse. Daddy, kumain ka na. Daddy, pag-games ka naman mamaya. Daddy, pabali. And then, may nasabi rin siya kahit paano ng mga concerns niya, ng mga hinaing niya. And that is because I allowed her to call me Daddy. So, dito papasok yung halaga ng pag-asabi sa atin ni Jesus. Tawagin natin ang Diyos bilang Ama para maging komportable tayo sa Kanya. Para hindi tayo matakot, mag-alangan, mag-alala, hindi kung ano-anong iniisip natin. Para masabi natin ang mga gusto at dapat nating sabihin. And praying a lot, praying always, will relax us more. Mas magiging komportable tayo sa Diyos kapag lagi tayong nananalangin. Kamustahin niyo po yung relasyon namin ngayon ni Bebe. Hindi na kami kasing close nung nag-outing kami. Bakit? Kasi, nung nandito na kami, sinabi ko sa niya, Bebe, nung outing lang yon ha? Huwag kang magkakamali ngayon. Natawagan akong dati. Sasapakin kita. Joke lang po. Joke. Pero medyo may konting katotohanan kasi baka masyadong maging komportable. So, again, ibalik natin. Kay Jesus na nagsabi sa ating tawagin ang Diyos bilang Ama. Gusto ng Panginoon na maging komportable tayo sa Diyos. At
gusto rin niya na sabihin natin lagi ang ating mga pangailangan. Kahit alam niya ang mga pangailangan natin. Sabi nga dito sa araw-araw lang na pangailangan kasi gusto niya araw-araw tayo makausap. Araw-araw tayong dumepende. Araw-araw tayo mag-open up. Hindi niya sinabi dito na kapag kayo manalangin, humingi ka na kayo ng pang isang buwan, pang isang linggo, hindi pang araw-araw. Kasi gusto ng Diyos na nakakaniig tayo, nakakausap tayo sa ating mga pananalangin. Sapagkat alam din naman natin, batay sa ating karanasan, na walang anumang relasyon ang lalalim kung walang constant communication. Kung kayong mga magulang na napakamapagmahal sa inyong mga anak, o di ba? Alam naman ninyo ang mga pangailangan ng mga anak ninyo. Minsan, kahit nga hindi pa humihiling, ginagawa ninyo ng paraan. Di ba? Magugulat pa nga minsan yung mga anak ninyo na hindi pa sila humihingi. Abay, nagawa na nyo na pala ng paraan. Ganon ang isang magulang. Pero kahit na alam nyo na ang pangailangan nila, o di ba? Gusto pa rin nyo na nakakausap sila. Gusto pa rin nyo na humihiling sila. Gusto pa rin nyo na dumadaing sila. Di ba? Hindi lamang upang magkaroon sila ng utang na loob sa inyo, makita nila na ang pera hindi man lang pinupulot basta-basta, at ito'y pinaghihirapan nyo talaga, kundi upang, konektado pa rin doon, na makita nila kung gaano nyo sila kamahal. At dahil dito'y mas lumalim pa para sa inyo ang kanilang pagmamahal. To think na hindi naman kayo perpektong mga magulang at hindi rin naman perpekto ang pagmamahal ninyo sa inyong mga anak. Di ba? Gaano pa kaya ang Diyos na perpekto at perpekto rin ang pagmamahal sa ating mga tao? Kaya hindi ka labisang sabihin na kinasasabi ka ng Panginoon ang ating mga panalangin. And yes, kahit ito'y walang anumang maidaragdag, kahit konti sa Kanya, kasi ang kaligayahan ng ating Diyos Ama ay yung may maidagdag siya sa atin na mabubuting bagay sa atin na mga anak niya. At ang pinakamakapagdadagdag nga para sa ating kabutihan ay yung magandang relasyon natin sa Kanya na maitutulot lamang ng madalas nating pakikipag-usap sa Kanya. Ito sana ang biyaya na ating hilingin at makita ay pinapahiwatig ng ating mga pagbasa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pangangailangan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Diringgin ng Diyos ang samo ko. pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa mga pagkakataong pinagpapaliban, kinatatamaran ko at pinanghihinayangan ko ng oras ko ang pagdarasal ko. Ito nga pala ay napakadakilang pribilehiyo na binigay mo sa akin bilang anak mo upang ako ay mas mapalapit sa iyo. Kung minsan, ako pa itong naninisi sa iyo kung bakit parang ang layo mo, ako naman itong may kasalanan, nahaharap lang sa iyo, makikipag-usap lang pag may kailangan lang. Panginoon, pasensya na. Humihingi ako ng kapatawaran. Tulungan mo ko na mas mapanindigan ang aking pagdarasal araw-araw
Hallelujah! Purihin ang Diyos. Lalo pat ito hindi para sa iyo, kundi para sa akin talaga. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Hindi ka dapat patalo sa lungkot, sa takot o pag-aalala na iyong nadarama, sapagkat bukas ang hotline patungo sa Diyos. Hindi nagbibisi, hindi nagsha-shutdown, hindi nawawala ang signal ng kalangitan. Hinihintay ka niya, pinananabikan niya ang pananalangin mo, ang pagdarasal, ang pagtitiwala mo. Gusto niya na maging malapit sa iyo. Napakadakilang pribilehiyo. Huwag nating isasayangin ito. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami nawa'y makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umakos sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at pagdasal natin ang ating mga minamahal kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, San Romualdo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsamo nawa. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At ng liwanag aking iintayin. Ng pagsamo, naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan
Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son, and the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son, and the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son, and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami rin po tayong matulungan. Marami pong salamat. Bahala na po ang Panginoon sa kabutihang loob ninyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still